Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening in the other part of the world. Isang magandang umaga dito sa Amerika at nais ko lang pasalamatan yung mga magandang blessing lalo na sa pamilya ko at sa mga kapatid ko, sa asawa ko, si Randy Reyes, and of course ako na si Josie Angelico na nandyan na tunay at sa lahat ng mga tao na naging part ng aking journey. Kaya thank God na alam mo sa buhay natin kailangan natin pagdaanan maraming mga pagsubok at maging masaya din sa buhay. Kaya being thankful, today is Monday, it's a new day, new week, new opportunity, at how many days na marami ako nakilala ng mga tao na tunay nagmamalasakit at nagmamahal. At saka dito ko nakikita kung gaano kahalaga ang isang buhay. Ang buhay na puno ng pag-asa, ang buhay na puno ng inspirasyon, ang buhay na totoo na gumalasakit sa kapwa. Kaya being thankful and grateful sa lahat na blessing na tanggap ko sa buhay ko. At isa lang sa masasabi ko na mga ibang bagay na binabato sa akin na walang katotohanan, na gusto ko lang linawin to, na hindi po ako nangungutang ng pera or magano sa bangko para lang tumulong sa ibang tao. Kung anong meron ako, pinaghirapan ko yon. Kasi ako yung tipo ng tao, kahit credit card wala po ako, hindi ko gawain yun, ay hindi pa ako gumagawa ng mga bagay na hindi nakatulong sa ibang tao. I always do something good, what if best, para sa tao. Kung tumutulong man ako, bukal sa aking puso yon. Wala pa akong sinusumbatan o ano man yan. At alam ng mga pamilya ko, lalo yung kapatid ko nandyan na nakikinig sa akin din, si Ann Compio. Alam niya kung gaano ako katotoong tao, paano ko gawin ang kabutihan sa kapwa ko, at paano ko ipaglaban yung karapatan. Siguro ako ganyan din. Kung may mga bagay na hindi ko gusto, sabihin ko talaga yung katotohanan. So, thank you God. I know letting go, letting God. It's a new day, it's a new hope, new inspiration na sana darating din ang araw na malaman din kung totoo, kung anong pinagsasabi ko, kasi hindi po ako klase nakipagpraktika na tao, hindi ko rin ugali na gumagawa ng kwento, at hindi ko rin ugali na tutulong lang dahil may dahilan. No, kilala na ako, bata pala ako, marami na akong tinutulungan. Bata pala ako, iniimport ko na yung mga kapitbahay ko, tinuturuan ko. At ang mga pamilya ko can testify who I am. Alam nila kung sino ako, ano yung pagkatao ko. At saka, lagi nating isipin sa buhay na ang buhay ay parang gulong, umiikot. Minsan sa taas tayo, minsan sa baba tayo. Ang pinakamalaga, sino ba yung tao na palagi nandyan sa iyo when you're up and down. So, I'm being thankful sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko si Angela Iquating, I love you so much, and to my sister. At hindi po, wag niyo pa akong gawa ng kwento na kailangan kong mangutang para makatulong sa isang tao. No. Actually, ako ang nilalapitan ng mga tao. Alam ng mga OFW, ng mga iba dyan, alam nila yon ng mga tao na nakakilala sa akin kung gaano talaga ako ka-generous heart. Hindi ko kailangan magpa-VIP, hindi ko po kailangan magpasikat, hindi ko po kailangan magpa-social. Kung ano ako, yun talaga ako. Hindi po ako kilalanin dito sa city. Actually, nandito ako para sa na City of San Jose, California, kasi meron akong meeting. Hindi po ako magkaroon ng credibility kung hindi masama po akong tao. Wag po akong gawa ng kwento na mangungutang na ako para ibigay ko sa tao, para magpasikat ako, magpa-VIP ako. No. Alam ng mga tao kung sino silang tinulungan ko, na kahit hindi po ako humingi ng expectation, ganyan po ako. I rather to choose to help. I rather to be good. Hindi po ako gumagamit ng social media para manira ng tao. Hindi ko po ugali yon. Ang katotohanan na po sa akin, wala pa akong dinira ang tao. Ako pa po ang tumulong. Ako pang ako pang tumulong, ako pa yung masama. Yun ang sanang gusto ko lang ipaalam, na maging mabuti po tayong tao sa lahat ng oras. And alam din sa mga taong tunay nakakilala sa akin, alam nila kung anong totoo. Kaya hindi po ako, at hindi ko ugali na gagamitin kong ibang tao para sa personal kong sake. Hindi ko kailangan yon. Kasi ang importante sa akin, kahit iwanan ako yung mga tao sa paligid ko, but the most important, there's a God in my heart. Kasi yung ang Panginoon, kaya nakilala ko bilang woman of hope, finding my purpose as an immigrant dito sa Amerika. Kasi naging part ako tumulong sa mga homeless dito. Naging part ako tumulong sa mga ibang tao.
nanahimik ako sa ilang araw, pinag-isipan ko at nagdasal ako sa Panginoon. At ito lang ang sinabi sa akin ng Panginoon, imulat ko yung mga mata ko sa katotohanan, yung mga taong dapat tulungan, lalo na yung mga kabataan, na yun ang dapat natin paglingkuran, at sa mga iba pang bagay. At gawain na po namin, kahit mga kapatid ko maka 35, for almost 4 years, marami kaming tinulungan ng mga kabataan. Hindi lang yun for 20 years. Nandito ako sa Amerika, marami na pa akong nagawa ng mga kabutihan. Hindi naman siguro ako ma-recognize sa Hollywood. Hindi naman siguro ako ma-recognize sa ibang bansa, sa Hong Kong, sa Canada, kung saang sulok man ng mundo, kung hindi ako masama akong tao. God God is watching. Talaga kung anong totoo. Kaya, I don't want to say negatively kasi hindi ko po yung ugali. Kasi I always live my life with purpose, positivity, and prayer. At lalo sa lahat, hindi po ako nagkipagplastikan sa kapwa kong tao. I'm real person. Hindi ko po, sa buong buhay ko po hindi po ako nagkaroon ng credit cards para mangutang, para ipakilala ko na VIP ako, sponsor ako, sikat. Hindi ko po gawain yun. Hindi ko gawain yun. Yung mga taong nakakilala sa akin, alam nila, yung mga pag-travel ko, pinaghirapan ko yun, pinag-ipunan ko yun, pumunta ako ng Europa, sarili kong cash money yun, kasi I'm working hard, you know, kaya minsan masakit, you know, I never do this in my life, pero masakit yung sinasabi niyo sa akin na walang katotohanan. God is watching me, alam niya, kaya I let go and let God. Na darating ang araw kung sino pang tao nagmalasakit, sino pang tao nagsakripisyo, sino pang tao gumawa ng kabutihan, lahat. Minsan yung pang masama. Sana tingnan nyo, imulat yung mga mata nyo. Ng tao, hindi ako gibitaw sa isang mga bagay kung alam ko hindi nakabuti para sa akin. Asikasuhin ko na lang yung health ko, yung family ko, ang business ko, at sa pamilya ko, at sa trabaho ko, at sa mga responsibilities ko. Kaya I'm sorry kung hindi ako tatagal kasi meron akong meeting ngayon. Nandito ako sa City of San Jose, California. Isa sa mga responsibilidad ko bilang public figure na gampanan ko yung community ko dito. Gampanan ko rin yung Woman of Hope Foundation at saka yung Helping Hands of overseas worker around the globe. Kasi yun ang kapakanan namin, tumulong sa iba-ibang klaseng kabataan, iba-ibang klaseng tao. Hindi nakapokus sa isang tao. Yun nagmulat ang mata ko. Huwag tayong magawa ng kwento na walang katotohanan. Kahit makakaklase ko na nanood ng si Roderick, alam nila kung gaano ako ka-generous, gaano akong tumutulong sa kapwa. Hindi ako mangungutang, ganun, no. Never in my life. Kasi I'm a licensed financial professional. I know what is the foundation of the tunay na paghawak ng pera. You build your proper protection. Meron ako yun. Debt money withdrawal up. Yun ang ginawa ko rin yun. Saving and investment and emergency fund. Mawala man ako ng trabaho kahit 2 months, hindi po kami maghihirap. Kasi hindi ko po minamayabang na ang asawa ko na si Randy, grabing suporta sa aking pagmamahal sa akin. Na kahit anong meron kakayanan sila sa buhay, pero hindi mo nila pinagmayabang yun. I'm so quiet, I work hard ever since. Kaya wag niyo po akong siraan sa social media sa mga ibang tao na hindi nakakalam kasi walang katotohanan yun. Kahit sabihin mo, galing ako sa mahirap, pero nag-make up ako para gumandang buhay namin. Kaya kung ano man narating namin, ako namang mga sinasabi nyo, pinaghirapan ko yun. Hindi ako humingi kahit kanino man, wala nag-sponsor sa akin kahit kanino man, pinaghirapan ko yun. I've been here in the US for almost 22 years, kaya pinaghirapan ko anong meron ako. At salamat sa Panginoon kasi maraming mga tao nagsupport at nagmamahal sa akin dito sa Amerika. Alam nila, and I'm being thankful, lalo na kay Tita Lo Concepcion, na marami kami mga batang pinapaaral hanggang ngayon, pati mga pare, kung hindi nyo lang alam yon, na hindi ko sinasabi yun sa social media. Marami kaming tinutulungan, God knows and God is watching. Kaya kung sino man nagsabi na plastic ako, kung anong mga pinagsasabi niya sa akin, walang katotohanan yan. At ginagamit ko yung mga resources ko sa tamang paraan. You know, kaya nga nilabas ko yung mga libro ko kasi gusto ko maging inspirasyon sa kabataan na tumulong. Hindi masama pinanganak tayong mahirap. Pero masama kung lumaki tayo na wala tayong respeto o pagmamahal sa pamilya natin. Ako lumaki ako na tinuruan ako na magulang ko how to respect, how to help, and to share. Ang mali ko lang siguro dahil tumulong ako ng todo-todo. Other than that, yun ang alam ko. Kung may karapatan ako magdesisyon sa buhay ko para sa pamilya ko, para sa mga tao sa paligid ko, gagawin ko. Kasi yun ang nakakabuti. Para sa kapakanan ng mga tao sa paligid ko. Para din sa sarili ko, na ipokus ko yung bagay ko sa trabaho ko, sa negosyo ko. Sa mga gagawin ko sa community ko dito, yun ang mahalaga kasi doon ako nakilala ng tao, doon ako minahal ng tao at kung sino ako at ano ako. At saka, Rachel is watching me right now. Alam niya rin kung gaano ako nagsuporta. Hindi lang sa isang tao, no, piliin ko
na maging mabuting tao. Layuan ako ng maraming tao at alam ko meron pa rin taong maniniwala sa akin kasi totoo ako. I'm ready to be honest, to be good, and be caring. Again, guys, thank you so much kasi may meeting ako dito sa City of San Jose, California, dito sa namin. So, kailangan ko gampanan yung mga responsibilidad ko para sa community namin dito at saka sa trabaho ko. Yun ang pinaka-priority kasi dyan ako nabubuhay. Thank you, Lord, and thank you, everyone. Let go and let God. And I want to start a new life with hope and inspiration at maging mabuting tao pa. At marami pa ako matulungan ng mga kabataan, lalo na dyan sa amin sa Bacolod City. Patuloy natin gawin ang atin mga responsibility every year, yung ating adopt a child in Christmas, and lalo na sa birthday ko na pa-food feeding namin. Tuloy-tuloy yun po, hindi yun magbabago. Kasi yun ang sinimulan ko po so many years at doon po ako nakilala. At sa mga aming community na patuloy na tumutulong. Thank you again everyone, and thank you rin sa mga pamilya ko. Alam nila kung anong totoo at kung sino ako. I love you all and see you next time. Bye!